Narinig ni Anne ang paghinga ng malalim ni Tamara nang tabihan niya ito sa sofa. "What are your plans for today?" tanong niya sa kaibigan. "Sabunutan ng sarili ko buong araw dahil sa kagagahan ko kagabi," tugon nito. "Iniisip mo pa rin yun? Paano ko yung makakalimutan? I met the cutest guy I've ever seen. Pero anong sinalubong ko sa kanya? Isang malakas na sampal. Ay, nakakainis talaga." Isinubsob nito ang mukha sa throw pillow na hawak nito. "Alam niyang nagkamali ka lang." Magkapareho ng features sina Brian at Ryan, but for some reason, they were so different. Brian looked like the jerk that he was, albeit handsome. Ito ang tipong ikakast na supporting role sa isang teleserye. Ryan, on the other hand, was nice and charming enough to land the lead role in a romance comedy flick. And yeah, he was very cute, just as Tamara had said. "Saka hindi naman siya nagagalit sa'yo," dagdag niya. Nagangat na mukha si Tamara. "Nakakahiya pa rin. Bakit ba hindi ko nalaman agad na may younger brother pala si Brian?" "Admit it, hindi sa ginawa mo. Kaya hindi ka makaget over. Nagka-crush ka lang kay Ryan on the spot." "Yeah. Si Brian, 4 times ko munang nakainkwentro. Nang di sinasadya sa mga lugar na pinupuntahan ko bago ako kinilig sa kanya. Iniisip ko kasi na baka sign na yun ng siya ang destiny ko. Pero kay Ryan, instantaneous ang pagdaloy ng kilig sa mga ugat ko. Ayun tuloy, nagmukha akong tanga nang bigla ko na lang siyang tinalikuran pagkatapos niyang magpakilala. I think that's mostly because he said he like you. I can't blame you. Ako man na nasa kalagayan mo, may speechless din ako. Hindi naman ako mismo ang sinabi niya na gusto niya. He was only pleased that I hated his brother. Mukhang hindi sila magkasundo." Hindi na ako nagtataka. Isang beses ko lang nakainkwentro ang older brother niya, pero gusto ko nang patayin. Paano pa kaya si Ryan sa araw-araw na napipilitang pagtiisan ng lalaking yun? If you had only seen how Brian treated his mother, he was rude, lazy, narcissistic, and just plain intolerable. It's a good thing you got over him last night. Umingos ito. At kahit hindi ko naman nakilala si Ryan kagabi, hindi ko na pag-aaksaya ng panahon ng malignong Brian na yun. Blessing in disguise na may tuturing ang pagdalo nito sa party ni Brian dahil nakita nito ang tunay na kulay ng lalaki. Hindi lamang yun, nagkaroon din ito ng bago at mas matinong crush. Bumukas ang pinto sa kwarto ni Eric, lumabas ito. "I'm going out." Paalam nito sa kanila. "Saan ka pupunta?" tanong ni Tamara. "Susunduin ko sa airport ang agent ko," sagot ni Eric. "Sige." Tinalikuran na sila nito. "Anong agent ang tinutukoy niya?" tanong niya kay Tamara pagkalabas ni Eric ng bahay. "Book agent." "Bakit sa airport sila magkikita?" "Sa Amerika kasi nakatira ang agent niya. Pumupunta lang sa Pilipinas ang agent niya para makita ang progress ng libro niya." "International ang distribution ng mga libro ni Eric?" "Yap, mayaman niyang si Eric. Hindi lang halata kapag titingnan mo siya. He's living like a hermit kasi. Sometimes talent can become a curse." Nag-inat ito. "Papasok muna uli ako sa kwarto ko ha. Napuyat kasi ako kagabi." Okay." Na-curious siya sa mga librong ginagawa ni Eric, kaya pagkaalis ni Tamara ay pumasok siya sa kwarto ng lalaki. Tiningnan niya ang mga libro na nararoong sa cabinet. May nakita siyang series of illustrated books na magkakapatong sa isang shelf. Dinampot niya ang unang libro. Ethan Thompson palang ginagamit ni Eric na pangalan niya. Isinantabi na muna niya ang pagpaplano sa pag-abroad niya. Natagpuan niya ang sarili na nagbabasa ng libro ni Eric sa kwarto niya. Masyadong action-pack ang content ng libro para sa panlasa niya, ngunit nagawa pa rin niyang ma-enjoy yun dahil sa magagandang illustration. Sa palagay niya ay mga male young adult and readers na tumatangkilik ng mga ganong klaseng libro. Maya-maya ay napagtanto niya na hindi pa siya nakakapagluto ng pananghalian, bagaman mag-alas 12 na. Nagmamadali siyang nagtungo sa kusina. Tinitingnan pa lang niya kung ano may luluto sa mga nakastock sa refrigerator nang bumukas ang front door. Si Eric ang dumating. May kasama itong blonde na babae. "So, this is where you live now? It's not far from the airport," sabi ng babae. Inilibot nito ang paningin. Natigilan ito nang makita siya. Hi," bati niya. "Ashley, meet Anne. Anne, this is Ashley, my book agent." Pakilala ni Eric sa kanila ng babae. "Nice to meet you," sabi ni Ashley sa kanya.
Mas mukha itong Hollywood star kaysa book agent. Nice to meet you too, sabi naman niya. Take a seat, I'll be back. Sabi ni Eric kay Ashley. Nagtungo ito sa kwarto nito. Hindi inaalis ni Ashley ang tingin sa kanya. Green ang mga mata nito. You must be Eric's cousin? Sabi nito. Nakaka-insecure naman ang babaeng to. Sa loob-loob niya. Bumalik na si Eric. Umupo ito sa tabi ni Ashley sa sofa at ipinakita sa babae ang manuscript nito. Inihanda niya ang mga sangkap ng iluluto niya habang nag-uusap ang dalawa sa sala. Pasulyap-sulyap siya sa mga ito. Nagsalubong ang mga kilay niya na makita niya na nakadikit na si Ashley kay Eric. Nang sumunod na sulyapan niya ang mga ito, nakapatong naman ang baba ni Ashley sa balikat ni Eric. Pilit itinutok niya ang atensyon sa pagluluto. Pero 5 segundo pa lang ang lumilipas ay bumalik na naman ang mga mata niya sa dalawa. Naningkit ang mga mata niya nang makita niyang nakapatong na ang kamay ni Ashley sa kandungan ni Eric. Ngali-ngaling lapitan niya si Ashley at kalad ka rin ito palayo kay Eric. Ano ba talaga pinunta ng babaeng to sa Pilipinas? Ang pag-usapan ng libro ni Eric o akitin ito? Nakita marahil ni Eric sa sulok ng mga mata nito na nakamasid siya sa mga ito. Tumingin ito sa kanya. Gusto niyo ba na maiinom? Tanong niya para may palusot siya kung bakit siya nakatingin sa mga ito. Para kay Ashley na lang, if you don't mind. I don't mind. Gusto ko talagang gumawa ng juice para maibuhos ko sa babaeng lintana yan. Kumuha siya ng baso, nilagyan niya yon ng malamig na tubig at orange concentrate. Saglit na dumaan sa isip niya na haluan yon ng sangkatarbang asin. Umayos ka, Ann. Bisita siya ni Eric. Dinala niya ang tinimplang orange juice sa sala. Salamat. Sabi ni Eric pagkakauhan nito sa kanya ng baso ng juice. Nang iabot nito yon kay Ashley, pasimple itong lumayo sa babae. Have a drink. Ikinatuwa niya ang pagdistansya nito kay Ashley. At least, nalaman niya na kahit ubod ng ganda ang book agent, wala itong epekto kay Eric. Hindi nagtagal ang mga ito roon. Pagkalipas ng 30 minuto ay inihatid na ni Eric si Ashley sa hotel na tinutuluyan nito. Dahil hindi niya nakikita kung ano ang ginagawa ng mga ito, ay kung ano-ano ang pumapasok sa isip niya. Paano kung hindi totoo na walang epekto kay Eric ang kagandahan ng book agent nito? Lalaki pa rin naman ito. Naibadin niya ito at si Ashley na may ginagawang milagro sa hotel. Kakainis! Napainom siya ng tubig. Sinikap niyang alisin sa isip niya sina Eric at Ashley pero habang lumilipas ang oras, lalong lumalala ang mga larawang sumusulpot sa isip niya na may kinalaman sa dalawa. Hindi siya mapakali. Nakaupo siya sa couch at hinihintay ang pagbabalik ni Eric nang lumabas si Tamara ng kwarto nito. Dumating na ba si Eric, Ann? Tanong nito. Mukhang nakabawi na ito ng tulog. Hindi pa nga eh. May kasamang inis sa sagot niya. Hindi kaya nagtagumpay na talaga si Ashley na akitin si Eric, kaya natagalang makauwi ang huli? Bala ko sanang manghiram sa kanya ng sasakyan dahil yayayain kita magdivisorya. Sagot ni Tamara. Nagtungo ito sa kusina. Kumain ka na ba, Ann? Kanina pa. Kumuha ito ng pinggan at sumandok ng pagkain. Punta tayo sa Divisoria ha. Mag-commute na lang tayo. Mabuti pa nga siguro na sumama siya rito sa Divisoria para malibang siya at hindi niya maiisip sina Eric at Ashley. Sige, sagot niya. Pagsapit ng 3:00 ng hapon, lumabas sila ni Tamara ng bahay. Naglalakad sila sa gilid ng kalsada nang may humintong silver Kia Sorento sa tapat nila. Bumaba ang bintana sa driver's side at dumungaw roon si Ryan. Ow! Hiyaw niya nang pisilin ni Tamara ng marin ang braso niya para itong nakakita ng engkanto. Nanlalaki ang mga mata nito. Going somewhere? Tanong ni Ryan sa kanila. Yes. Pupunta kami ni Tamara sa Divisoria. Tugon niya. Ngumiti si Ryan. Lumabas ang dimples nito sa magkabilang pisngi. Tamara pala ang pangalan ng kaibigan mo. Sumabay na kayo sa akin. He unlocked the car doors. Bakit? On the way bang Divisoria sa pupuntahan mo? Tanong niya. Hindi, pero willing akong ihatid kayo sa Divisoria. He smiled again. Hindi pa siya nakakapagpasya kung okay lang na tanggapin ang imbitasyon nito. Nang maramdaman niya ang pagtulak sa kanya ni Tamara, palapit sa sasakyan ni Ryan. Apparently, kahit hindi ito makapagsalita ay maayos namang gumagana ang pandinig nito at wala itong balak na palagpasin ang alok ni Ryan. Thanks, we accept your offer. Wika niya. Sasakalin ako ni Tamara kapag tumanggi ako. Dito na sa harapan maupo ang isa sa inyo. Wika ni Ryan. Alam niya na hindi siya kundi si Tamara ang gusto nito na umupo sa front passenger seat.
kaya nagkusa na siyang buksan ang pinto sa backseat. Pagsakay nila, pinatakbo na uli ni Ryan ang sasakyan. Tiningnan siya ni Tamara. Halatang ninenervyos ito dahil katabi nito si Ryan. Ngunit obvious din na kinikilig at masaya ito sa kinapepestuhan nito. Sinulyapan ni Ryan si Tamara. Magsha-shopping ba kayo sa Divisoria? Oo. Tugon ni Tamara na sa wakas ay nahagilap uli ang dila. About last night, sorry ha. You've already apologized. And like I said last night, I wasn't mad at you. Ano ka, masokista? Gusto mo pa kapag nasasaktan ka ng babae? Hindi naman. Only last night, so what did my brother do to you? Bakit sumugod ka sa bahay namin? Wala na yun, wag na natin pag-usapan. Saan ka pupunta? Tila na wala na ang pagkailang ni Tamara kay Ryan, kaya nakakausap na nito ng maayos ang lalaki at nakakaakto na ito ng normal. That's right. Show him your great personality. Adya Tamara. Tahimik na pagchichir niya sa kaibigan. Gabi na nakauwi sina Ann at Tamara mula sa pamimili sa Divisoria. Kurutin mo ako, Ann. Sabi nito, kinurot niya ito sa braso. Aray! Reklamo nito. Sabi mo, kurutin kita. Ngumiti ito ng maluwang. Well, at least napatunayan kong hindi ito panaginip. Nakasama talaga natin si Ryan ng mahigit 5 oras. I'll see you tomorrow. Mangangarap pa ako sa kwarto ko tungkol sa aming dalawa ng bagong crush ko. Parang lumulutang sa alapaap na pumasok ito sa kwarto nito. Ibinaba niya sa sahig ang mga shopping bag na bitbit niya. Napansin niya ang mga grocery bag na nakapatong sa mesa. Nilapitan at inusisa niya ang laman ng mga yun. Nag-grocery si Eric? Tanong niya sa sarili. Ipinasok niya sa cupboard at refrigerator ang groceries. Pagkatapos kumatok siya sa kwarto ni Eric, itinulak niya pabukas ang pinto at sinilip kung nasa loob ito. Naroon naman ito, tuluyan na siyang pumasok. Pinaikot nito ang kinauupuang swivel chair paharap sa kanya. Hi, kakauwi lang namin ni Tamara. Namili kami sa Divisoria ng mga gamit sa paggawa ng beauty products. Pagbibigay alam niya rito. Nakita ko ang mga pinamili mo sa kusina. Nag-grocery ka pala. Naisip ko na baka wala nang may luluto habang nasa labas ako kanina. Natuwa siya dahil naisip siya nito habang nasa labas ito. Yun pala ang dahilan kaya natagalan ka. Pinag-cross niya ang 2 hintuturo sa likuran niya habang hinihintay na kumpirmahin ito ang obserbasyon niya. Nais niyang malaman na hindi si Ashley ang dahilan kung bakit hindi agad ito nakauwi. Dumiretso ako sa grocery store pagkatapos kong ihatid si Ashley sa hotel. Pinagmasdan niya ito. Wala siyang nakitang kiss sa leg nito. Hindi rin ito amoy pabango ng babae kaya nagsasabi naman siguro ito ng totoo na hindi ito nagtagal sa hotel ni Ashley at walang ginawang milagro ang mga ito. Mabuti naman. Saang hotel mo inihatid si Ashley? Tanong niya. Sa Bellevue, Alabang. Ilang araw siya rito sa Manila. Ang nais talaga niya itanong ay kung bakit hindi pa bumabalik sa Amerika ang book agent nito. She'll be flying back to the US tomorrow. Makikita ba uli kayo? Bago siya pumunta sa airport bukas, i-discuss namin ang notes niya sa manuscript ko. Matagal na ba kayo magkakilala? Yeah, she's been my agent for the past 4 years. Matagal na pala nitong kakilala si Ashley pero hindi ito natuksong patulan ng babaeng yun maski kailan. Mukhang wala naman pala siyang dapat ipag-alala na naaakit ito kay Ashley. I see, matibay na pala ang working relationship niyo. Anyway, hindi na kita masyadong istorbohin na. Ituloy mo na ang ginagawa mo. Kung gaano kalapad ang ngiti ni Tamara kanina, ay ganun din kalapad ang ngiti niya nang lumabas siya ng kwarto ni Eric. Pasado 12:00 na ng gabi ngunit gising pa rin si Anne. She was reading another one of Eric's books. Dahil nasimulan na niya ang pagbabasa ng mga libro nito, nais na niyang subaybayan ang mga adventure ng protagonist nito. Naistorbo siya sa pagbabasa nang marinig niya ang pagbukas ng pinto sa kabilang kwarto. Maya-maya ay narinig niyang bumukas ang shower sa banyo. Hating gabi pala kung maligo si Eric. Hindi ba siya nilalamig? Maya-maya pa ay narinig naman niya na nasa kusina ito. Malamang ay naghahanap ito ng makakain. Naisip niya na baka hindi nito makita ang pagkain itinabi niya para dito, kaya lumabas siya ng kwarto. Nagpunta siya sa kusina. Naabutan niya si Eric na naghahalongkat sa refrigerator. May lasagna sa tabi ng pitsil, sabi niya. Tumingin ito sa kanya. Gising ka pa pala? Sabi nito. Yap. Nakita niya na hindi lang ito bagong shower. Bagong ahit din ito. Inilabas nito ang lalagyan ng lasagna at inamoy yun. It smells delicious. Initin mo muna yan sa oven. No need. Kumuha ito ng tinidor.
Lumapit siya rito at inagaw rito ang lalagyan ng lasagna. Malalamigan ang tiyan mo, saka mas masarap to kapag mainit. 2 minutes lang naman ang ipaghihintay mo. Hindi na ito nagprotesta. Hinayaan siya nitong ipasok sa oven ang lasagna. Bakit hindi ka pa natutulog? Tanong nito. Nagbabasa ako. Oops, nakalimutan kong banggitin sa'yo na hiniram ko ang mga libro mo. Okay lang ba na binabasa ko mga yon? Yeah, no problem. Tugon nito. May tubig pang tumutulo buhat sa buhok nito papunta sa t-shirt nito. Gusto niyang magboluntaryo na tuyuin ang buhok nito. Hindi ka dapat naliligo kapag malamig. Magkakapulmonya ka niyan. Tumunog ang timer ng oven. Inilabas niya ang lalagyan ng lasagna at ibinigay yun dito. Kain ka na, magpalit ka ng t-shirt pagpasok mo sa kwarto mo ha. Biling niya. Sige, Ann. Natigilan siya bigla kasi niyang na-realize na yun ang unang pagkakataon na binanggit nito ang pangalan niya. She liked the sound of her name on his lips. Nilingon niya ito. Bakit? Tanong niya. Salamat dito ah. Itinaas nito ang lalagyan ng lasagna. Wala yun. Kapag kailangan mo ako, tawagin mo lang ako. Nginitian niya ito bago siya bumalik sa kwarto niya.